pagmamay-ari ng kanilang sariling lupain, ay naging alipin sa kanilang sariling bayan. Ang sino mang sumuway ay malupit na pinahihirapan at brutal na pinapatay. Ako si Andres Bonifacio. Layunin kong makamit ang kalayaan para sa aking bansa. Ako si Deodato Arellano. Naghahangad ng kalayaan para sa aking bansa. Ako si Ladislao Diwa. Handang mamatay. Makamit lang ang kalayaan para sa aking bansa. Ako si Teodoro Plata. Nagdanais magkaroon ng mapayapang bansa. Ako si Jose Dizon. Nangad ko'y katahimikan at kapayapaan para sa aking bansa. Sila ang mga tagapagtatag ng katipunan at lahat sila ay may kanya-kanyang tungkulin. Si Deodato Arellano ang unang supremo ng katipunan. Siya ang nagsilbing leader at tagapagpatupad ng mga patakaran at regulasyon ng samahan. Siya rin ang nagtatag ng unang kabanata ng katipunan sa Maynila. Si Andres Bonifacio ay isang aktibong miyembro ng katipunan mula sa simula. Siya ay kilala sa kanyang pagiging masigasig at pagiging matapang. Sa kalaunan, siya ay naging supremo ng katipunan matapos ang pagkamatay ni Arellano. Siya ang nanguna sa pag-aalsa sa pugad lawin na nagsimula ng Philippine Revolution. Si Ladislao Diwa ay isang mahusay na tagapagsalita at isang mahusay na tagapag-organisa. Siya nag-udyok sa mga miyembro ng katipunan na simula ng revolusyon. Ang sigaw sa pugad lawin, kilala rin bilang sigaw ng Balintawak, ay isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas na nagmarka ng simula ng revolusyon ng Pilipino laban sa pamumuno ng mga Espanyol. Ang katipunan ay tinatag noong Hulyo 7, 1892 sa isang bahay sa Kalye Ascaraga sa Maynila. Noong ika-23 ng Agosto 1896, pinunganahan ni Andres Bonifacio ang supremo ng katipunan. Ang isang pagpupulong sa bahay ni Juan Ramos sa Pugad Lawin na ngayon ay bahagi na ng lungsod ng Quezon. Layunin naming mapagawa ang buhay ng mga Pilipino, mabigyan ng edukasyon, mapaganda ang aming lugar, at magkaroon ng kalayaan. Ngunit kapalit nun ay ang mga buhay namin. Hirap naman ang buhay natin. Halos wala na nga tayong makain. At yung mga swerte natin, magkakaubos-ubos na. Senyor! Maauna ho kayo, senyor! Wala na kayo mapagkukuhaan ng gamot at pagkain. Ang aming mga kasama ay nagugutom na at may sakit. Kung hindi na nila aming hinihingi. Mas Lemia! Hindi ako nagsasaya ng oras sa mga Indio na katulad mo. Pero senyor, kami po yung katrabaho ng maayos ngunit wala kami nakukuha sa aming sweldo. Mga alipin lang kayo kaya wala kayong karapatan sa sweldo. Dapat magpasalamat pa kayo sa aming mga Espanyol. Magpasalamat? Para saan? Walang saysay ang pananatili dito sa aming bayan, sa aming mga Pilipino. Kayo ay pasakit lamang. Kaya para saan ang pananatili niyo dito? Para saan ang pasasalamat namin? Wala kang karapatan na magsalita ng walang saysay dapat sa aming mga Espanyol. Senyor! Patawad, hindi na po ako uulin. Kapilan natin ng lupstang ito. Hindi! Senyor! Ano ang gagawin sa akin? Tama na! Senyor! Ako, senyor! Senyor! Kitang-kita ang kawalan ng katarungan. Ang mga Espanyol ay nagpapakita ng kahambugan ay nagiging sanhi ng pang-aapi sa mga inosenteng Pilipino.
Marami na ang namamatay sa atin. Paano na tayo? Gusto na. Hindi ito makatarungan. Sobra na ang pangapi. Hindi mo pwedeng gawin ito sa kapwa Pilipino namin. Sa isang maliit na lugar sa Pugad, Lawin, na ngayon bahagi na ng lungsod ng Quezon, nagpulong ang mga katipunero sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Lihim na samahan na ito ay naglalayong labanan ng Espanya at makamit ang kalayaan ng Pilipinas. Sa entablado, may kita ang isang madilim na silid na may mga kababaihan at kalalakihan nakaupo sa paligid ng isang maliit na mesa. Si Andres Bonifacio ay tumayo sa harap nila. Hawak ang isang piraso ng papel na may nakasulat. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tinanong ni Bonifacio ang kanyang mga kasama kung handa na ba silang sumiklab ng revolusyon at ipaglaban ang kanilang kalayaan hanggang sa huli. Buong tapang na sumang-ayon ang karamihan, maliban kay Teodoro Plata, na nagatubili at naniwala na masyado pang maaga para magsimula ng isang pag-aaklas. Mga kapatid, narito tayo upang pag-usapan ng ating kalayaan. Ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol ay dapat ang magwakas. Handa na ba tayo sumiklab ng revolusyon at ipaglaban ang ating kalayaan hanggang sa huli? Supremo, ako'y handa para sa ating bayan. Ipaglalaban ko ang ating kalayaan. Ako rin, Supremo. Hindi ako magdadalawang isip pa. Ang ating bayan ay nangangailangan ng ating tulong at pagkakaisa. Supremo, ako'y nagdadalawang isip. Masyado pa yatang maaga para sa isang pag-aklas. Hindi ba dapat natin itong pag-isipan pa ng mas mabuti? Ngunit Teodoro, ang kalayaan ay hindi hinihintay. Ito ay pinaglalaban. Ang bawat araw na lumilipas ay nagdadagdag ng hirap at pasakit sa ating mga kababayan. Handa ka ba maghintay? Habang ang mga kababayan natin ay naghihirap? Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang kalayaan! Mga kapatid, tayo ay nagtipon dito sa Pugad, Lawin upang isulong ang isang layunin. Alam natin na ang katipunan ay isang lihim na lipunan. Ngunit ang ating layunin ay hindi dapat manatiling nakatago. Supremo, anong gagawin mo ngayon? Tinatag ang katipunan upang labanan ang kulandian na pananakop ng mga Espanyol. Hindi na tayo magpapalipin. Paglaban natin ang kalayaan ng ating bayan. Buhay Pilipinas! Mga kapatid, ulitin natin ang ating sedula bilang tanda ng pag-iimagsik. Ito ay simbolo ng ating kalayaan mula sa kamay ng ating mga mananakop. Taas-taasan, ganda kami lumabay, nagang wakas. Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Ang balita at tungkol sa Pugad, Lawin ay mabilis na kumalat sa Luzon na nagdulot ng pag-asa sa mga Pilipino. Narinig ko na ba ang balita? Ang ating mga kapatid sa Pugad Lawin na simulan ng laban, hindi ba tayo magpapaliban pa? Tama ka, kapatid. Ang tapang na ipinakita nila ay magsisilbing inspirasyon para sa ating lahat. Kaibigan, ito na ang pagkakataon natin. Ang kalayaan ay abot kami na. Oo, magkaisa tayo. Sama-sama natin labanan ang mga mananakop. Ang balita tungkol sa sigaw ng Pugad, Lawin ay mas mabilisang kumakalat. Ang mga revolusyonaryo ay mas nagiging panganib bawat araw. Hindi natin maaaring hayaan na kanilang tagumpay. Dapat natin pigilan na kanilang paglaganap. Ang ating mga aktibidad ay lalong lumalakas. Hindi tayo magpapatinag sa harap ng mga Espanyol. Paglalaban natin ang kalayaan ng ating bayan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Naalala mo ba nagtipon tayo sa Pugad Lawin? Ang tapang na ipinakita natin, hindi natin ang pagkakaila. Oo, kasama tayo sa nagpatuloy sa laban. Kahit na mahirap, ang sigaw ng Pugad, Lawin ay inspirasyon sa ating lahat. Mga kapatid, hindi pa dito natatapos ang ating laban. Ang ating tapang at pagmamahal sa bayan ang magtutulak sa atin patungo sa tunay na tagumpay. Hindi natin susukuhan na laban na ito. Para sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon, ipaglalaban natin ang kalayaan ng ating bayan. Ang sigaw sa Pugad, Lawin ay hindi lamang isang alaala. Ito ay ang simula ng ating pangarap na makamtan ng kalayaan.